Isang biro ba ito tungkol sa field trip sa Pilipinas? Isang bansa na walang kahit isang Nobel Prize sa agham, ano ang ipapasyal nila sa atin? Ang mga henyo ng Alemanya na inaasahang papasok sa mga Ivy League University ay lubos na nasira ang kanilang pag-aakala sa loob lamang ng 30 minuto sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Walang sinuman ang umasa na ang mga Filipino ay magiging ganito. Walang sinuman ang nag-akala na sa lupain ng Timog Silangang Asya na minamaliit nila ang Pilipinas ay matatagpuan ng mga elite mula sa Alemanya ang pagbabago ng kanilang buhay. Ngayon, naiintindihan ko kung gaano ako kamayabang. Ano ang nagdulot ng ganoong kalaking pagbabago sa mga nangungunang henyo ng Alemanya? Ang kamanghamanghang biting araw na kwento na ito ay magsisimula na. Kumusta sa lahat? Ako si Miguel Santos, isang grade 11 student ng Gymnasium Heisenberg sa Frankfurt, Alemanya. Narinig na ba ninyo ang pangalan ng aming paaralan? Siguro hindi. Ngunit kung sasabihin ko ito, siguradong malalaman ninyo. Ito ang nangungunang high school sa Alemanya na may 85% na acceptance rate sa mga Ivy League University. Nakatanggap na ako ng early acceptance mula sa MIT at ang aking mga kaibigan ay inaasahang makakapasok sa Harvard, Yale at Stanford. Kami ang kinabukasan ng Alemanya. Kami ang mga individual na mamumuno sa mundo. Ngunit noong Marso 2024, nakatanggap kami ng masamang balita. Sa lahat ng mag-aaral, ikinalulungkot naming ipaalam na kinansela ang paglalakbay sa Silicon Valley. Ang salita ng punong guro ay nagdulot ng gulo sa buong auditorium. Dahil sa mga problema sa budget, magpapalit tayo ng destinasyon patungong Pilipinas. Pilipinas po? Tanong ni Katrina nang may mukhang hindi makapaniwala. Si Katrina ay nagpaplanong mag-apply sa Harvard Medical School at naglimbag na ng pananaliksik sa Nature Journal. Oo, Pilipinas. Magiging tayo sa Maynila sa loob ng 1 linggo. Teka muna, sir. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Palit mula Silicon Valley papuntang Pilipinas? Sa halip na tingnan ang Google at Apple, ano ang titingnan namin doon? Nagduda rin ako. Ang Pilipinas? Bukod sa turismo, ano pa ang mayroon doon? Sinigang at adobo, siguro, sabi ni Alisa at tumawa ng mapanukso. Pupunta tayo para maranasan ang mainit at humid na klima? Bumuntong hininga ang punong guro. Mga bata, ang Pilipinas ay isang bansa na may marami ring matututunan. Matututunan? Ano po? Tanong ko. Mag-aaral kami sa mga world-class university. Ano ang matututunan namin sa Pilipinas? Nang gabing iyon, nagkagulo sa dorm. Baliw, sabi ni Katrina, galit na galit. Abalang-abala ako sa paghahanda para sa interview ko sa Stanford Med School, tapos mag-aaksaya ako ng 1 linggo sa Pilipinas. Oo nga, reklamo ni Leo. Dapat ginugol ko ang oras sa paghahanda para sa city design competition. Tawag ni Alisa sa kanyang mga magulang. Papa, pinapunta kami ng eskwelahan sa Pilipinas sa halip na sa Silicon Valley. Makatwiran ba yan? Ngunit, hindi nagbago ang desisyon ng eskwelahan. 1 araw bago umalis, napilitan kaming mag-impake. Sige na, 1 linggo lang iyan, bumuntong hininga si Katrina. Oo, isipin mo na lang na vacation, kinibit balikat ni Leo. Sa eroplano, sinubukan kong magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Ang GDP ay nasa ika-30 sa mundo. Ang per capita income ay humigit kumulang 3,800. Hindi masama para sa isang developing country, ngunit malayo pa rin kung ikukumpara sa Alemanya o Amerika. Tingnan mo ito, kinuha ni Alisa ang kanyang telepono. Napakasipag mag-aral ng mga estudyanteng Filipino, pero karamihan ay rote memorization. Wala masyadong creativity. Oo nga, tumawa si Katrina. Napakasipag mag-aral, pero wala pa ring Nobel Prize. Sumang-ayon ako. Oo, dapat mag-aral ng may kahusayan. Tulad natin, walang silbi ang pagiging masipag lang. Matapos ang 11 oras na paglipad, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Tiyaga lang, 1 linggo na lang, sabi ko sa aking mga kaibigan. Hindi namin alam na ang linggong ito ang magiging pinaka-nakakaapekto sa aming buhay.
Pagdating namin sa Naya, sinabi ni Katrina na magpapahinga muna siya sa restroom habang naghihintay kami sa immigration. Habang naghihintay kami, tumingin kami sa paligid ng paliparan. Sa totoo lang, hindi masama ang unang impresyon. Mas malinis at mas malaki kaysa sa inaakala ko, inamin ni Leo. Kasing ganda ng Munich Airport. Nagulat din si Alisa. Ngunit, lumipas ang 15 minuto at hindi pa bumabalik si Katrina. Ano na kaya? Nag-aalala akong nag-text sa kanya. Bigla, tumakbo si Katrina papunta sa amin. Namumutla ang mukha. Patay, nawawala ang wallet ko. Ano? Nagulat kaming lahat. Tila naiwan niya sa restroom. Sa Hermes wallet niya ay may 200 euro na cash at lahat ng credit card niya. Ang wallet ni Katrina ay regalo niya noong birthday niya. Nagkakahalaga ng euro. Tara, hanapin natin. Habang papatakbo kami sa restroom, isang cleaning lady, manang sa Tagalog, na nakasuot ng uniforme ang nagmamadaling tumakbo sa amin. Sorry, mga ineng, ito ba sa inyo? Sa kamay ng manang ay ang Hermes wallet ni Katrina. Oh, Diyos ko, wallet ko. Halos umiyak si Katrina sa tuwa. Binuksan niya ang wallet ng may nanginginig na kamay, pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kompleto, hindi nawawala ang cash at credit card. Ngumiti ang manang at nagsabi, mabuti naman. Sa susunod, mag-ingat kayo ha. Pagkatapos, naglakad na siya nang hindi humihingi ng anumang pabuya. Teka muna po. Sinubukan ni Katrina na abutin ang euro mula sa wallet, ngunit dali-daling umiling ang manang. Huwag na, okay lang. Sige na, lahat kami ay natigilan. Paanong nangyari? Kung sa Berlin yan, sigurado, wala na yan. Hindi makapaniwalang sabi ni Leo. Nagulat din si Alisa. Ako naman, hindi makapagsalita. Hindi ito maiisip sa Alemanya. Ang wallet na nagkakahalaga ng 1,000 euro kasama ang cash ay ibinalik ng buo. Habang nagpoproseso kami sa immigration, pinag-uusapan pa rin namin ang insidente. Ganyan ba lahat ang mga Filipino? Hindi pa rin makapaniwala si Katrina. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang proseso ng immigration. Mabilis at mahusay ang automated system. Wow! Mas mabilis pa kaysa sa Alemanya. Humanga si Leo. Matapos kunin ang mga bagahe, naghihintay na sa amin ang Filipino guide. Magandang araw. Mga estudyante mula sa Gymnasium Heisenberg, maligayang pagdating sa Pilipinas. Ang nakakagulat ay, ang guide, Kuya Ray, ay nakakasalita ng German ng matatas. Ang galing ninyong mag-German po, nagulat si Alisa. Nag-aral ako sa Alemanya ng 5 taon at nagturo ako ng Tagalog sa University of Frankfurt, paliwanag niya. Sa daan patungo sa hotel, sumilip ako sa bintana. Ang expressway ay maayos, ang mga signage ay malinaw na may kasamang Ingles. Ang NAIA ay laging nasa ranggo ng isa sa mga pinakamahusay na airport sa mundo, paliwanag ni Kuya Ray. At ang krimen sa Pilipinas ay itinuturing na napakababa. Ang makita ang gamit na nawawala at ibalik, tulad ng nangyari kanina, ay normal lang dito sa malalaking lungsod. Talaga po? Tanong ni Katrina. Paano naman ang crime rate? Ang theft rate ay humigit kumulang 2.6 bawat 100,000 katao na maaaring mas mataas kaysa sa Alemanya, ngunit ang kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay para sa mga turista ay napakataas at ang mga babae ay maaaring maglakbay ng mag-isa sa gabi sa mga business at tourist district. Mayroong public transportation hanggang hating gabi at may mga 20 oras na convenience store sa lahat ng dako. Talaga po? Kayang maglakbay mag-isa ng babae sa gabi? Tanong ni Alisa, nag-aalala. Opo, ang anak ko, nag-tutoring hanggang 10 p.m. at umuwi mag-isa sakay ng tren. Hindi ako nag-aalala. Noon, bumulong si Leo sa akin. Hoy, hindi ito tulad ng inakala natin ah. Pareho kami ng nararamdaman. Kahit na minamaliit namin ang Pilipinas, hindi ito tulad ng inaasahan. Pagdating namin sa hotel, matapos magbaba ng bagahe, pinag-usapan pa rin namin ang nangyari sa paliparan. Baka swerte lang, sabi ko, ngunit umiling si Katrina. Hindi, tingnan mo ang mata ng manang na iyon.
Pakiramdam niya, iyon ang tama niyang gawin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ganito ba ang Pilipinas? Ang aking normalidad ay tila nagsisimulang magkaroon ng lamat. Hindi kami makatulog dahil sa jet lag. Alas, 1 AM na, gising pa rin kami. Nagugutom ako, reklamo ni Leo. Ako rin. Mayroon bang kainan dito? Nagsimulang maghanap si Alisa sa kanyang telepono. Bigla, nagulat si Katrina. Hoy! Napakaraming 24 oras na convenience store dito. Alas, 1 AM. Hindi ako makapaniwala. Sinuri ko. Totoo. Sa paligid ng Ayala o BGC, mayroong 12-dosenang convenience store na bukas pa rin. Nagsimula kaming mag-alala. Sa Alemanya, halos walang tindahan na bukas sa gabi. Tara, tingnan natin. Iminungkahi ko. Magiging ligtas ba? Mapanganib ba? Nag-alala si Alisa. Nag-text kami kay Kuya Ray at agad kaming nakatanggap ng sagot. Hindi mapanganib, chill lang. Umalis kami sa hotel nang may pag-aalinlangan. Pagdating namin sa Bonifacio Global City, BGC, napatulala kami. Alas, 2 AM, maliwanag pa rin ang kalye. Maraming tao ang naglalakad ng payapa. Totoo ba to? Bulalas ni Leo. Ang mas nakakagulat pa ay, napakaraming babae ang naglalakad mag-isa, nakikinig sa earphones, nagse-cellphone at walang bakas ng pag-aalala. Nag-iisa ang babaeng iyon, hindi makapaniwalang sabi ni Katrina, hindi maiisip kung sa Frankfurt. Umiling si Alisa. Ang convenience store na pinasok namin ay nakakagulat sa laki. Alas, 2 AM, halos puno ang mga upuan at karamihan sa mga tao ay nagbabasa. Nagbabasa talaga? Alas, 2 AM? Nanlaki ang mata ni Leo. Mayroong mga aklat at notebook sa mesa, mula sa mga high school student hanggang sa mga estudyante sa universidad, maging mga empleyado ng opisina. Nakahanap kami ng bakanting upuan at nagtanong sa staff habang nag-order ng kape. Lagi po bang maraming tao dito? Mas marami pa po kapag exam week. 24 oras po kami. Enjoy po. Tumingin-tingin si Katrina sa paligid. Pakiramdam niya ay napakaligtas. Marami ring babae. Noon, lumapit sa amin ang isang Filipinang estudyante na nakaupo sa katabing mesa. Mga foreigner po ba kayo? Saan po kayo galing? Alemanya, sagot ni Alisa. Oh, Alemanya. Gusto ko ring magbakasyon diyan. Pero narinig ko napakadelikado sa gabi. Totoo po ba? Nagkatinginan kami. Iniisip ng mga Filipino na delikado ang Alemanya. Kailangan naming mag-ingat sa gabi. Inamin ko. Ang Pilipinas ay napakaligtas. Nag-aaral ako dito gabi-gabi. Naglalakad lang ako pauwi ng 30 minuto. Hindi ako natatakot. Mag-isa po? Nagulat si Katrina. Oo naman. Normal lang po dito. Matapos siyang bumalik sa pag-aaral, uminom kami ng kape ng tulala. Hindi karaniwan ang bansang ito, seryosong sabi ni Leo. Sa daan pabalik sa hotel, marami pa kaming nakita. Sa kabilang kalye, isa pang convenience store. May mga taong kumakain ng instant noodles. May mga nagtitinda ng street food. Tumatakbo pa rin ang tren hanggang hating gabi. Totoo ang 24 oras na lungsod, humanga si Alisa. Bigla, huminto si Katrina. Tingnan ninyo. Sa kabila, may 2 pulis na nagpapatrol. Nagpapatrol sa gabi, sabi ko. Ngunit itinuro ni Katrina ang isang babae na naglakad lampas sa mga pulis nang walang pakialam. Sa Alemanya, kahit makita mo ang pulis sa gabi, hindi ka pa rin mapakali. Pero dito, parang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan ang mga pulis. Pagdating namin sa hotel, nagtipon kami sa lobby. Puro nakakagulat ang nangyari ngayon, sabi ko. Tumango si Katrina mula sa wallet sa airport. Nakakagulat na naglalakad ang babae mag-isa sa gabi. Dagdag ni Alisa. Akala namin kami ay galing sa developed country, pero may mga bagay dito na tila mas developed, seryosong sabi ni Leo. Kailangan kong aminin, alas, 3 AM na bago ako nakatulog ng gabing iyon, naisip ko, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa ng mga elepante at simbahan.
Ang kaligtasan na ito ang maaaring tunay na sukatan ng pag-unlad ng isang bansa. Ano pa kaya ang naghihintay sa amin bukas? Araw 2. Nagdesisyon kaming bumisita sa University of the Philippines, Diliman, UP, Diliman. Hindi siguro ito makukumpara sa Harvard o MIT, mayabang na sabi ni Leo. Siyempre. Tingnan mo ang World University Rankings. Ang mga universidad na papasukan natin ay nasa top 10, sang-ayon si Alisa. Ngunit, pagtapak namin sa tarangkahan ng UP Diliman, iba ang naramdaman namin. Maganda ang campus, malilim, na may matatandang gusali at modernong arkitektura na magkasama. Wow! Mas maganda kaysa sa inakala ko, inamin ni Katrina. Dinala kami ni Kuya Ray sa College of Engineering, sa Artificial Intelligence Research Laboratory. Magandang araw. Ako si Anton, isang computer engineering student sa 3rd year, bati ng estudyanteng sasalubong sa amin. Ang estudyante ay nakapagsalita ng Ingles, ng perpekto, na may native accent. Ipapasyal ko po kayo sa lab. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Pagpasok namin sa lab, nagulat kami muli. Kumpleto ang mga kagamitan, moderno, maraming proyekto ang sabay-sabay na ginagawa. Ano po ito? Tanong ni Leo. Itinuro ang isang malaking server. Ito po ang large language model na ginagawa namin. Isang AI na dalubhasa sa wikang Filipino. Malapit na po itong umabot sa level ng Google o OpenAI. Mga estudyante sa universidad ang gumagawa nito? Gulat kong tanong. Opo, ang aming team na 12 miyembro ay lahat ay estudyante sa universidad. Ang professor lang po ang nagbibigay ng payo. Noon, nagtanong si Katrina, "Maaari ko po bang tingnan ang lab ng College of Medicine?" Opo, maaari. May kaibigan akong med student. Kontakin ko po. Pagkatapos ng 30 minuto, nasa lab na kami ng College of Medicine. Ang nagpasyal sa amin ay si Pia, isang 2nd year med student. Ito po ang Stem Cell Research Laboratory. Nakita na po ba ninyo ang article namin na nailathala sa Nature noong nakaraang taon? Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Gawa ng UP po yon. Na-cite ko pa ang article na yon. Talaga po? Ano po ang research ninyo? Nagsimula silang mag-usap ni Pia ng highly technical. Ang mukha ni Katrina ay lalong naging seryoso. Ang antas ng kaalaman ng mga estudyanteng Filipino ay hindi nagpatalo. Sama-sama tayong mananghalian po. Para makapag-usap pa tayo, iminungkahi ni Pia sa student cafeteria. Sa daan patungo sa student cafeteria, dumaan kami sa University Library. Bukas ito ng 24 oras. Nakita namin ang mga estudyanteng nag-uusap sa lahat ng dako. Sa cafeteria, ilang estudyanteng Filipino ang sumama sa aming mesa. Mayroong business student, political science student, at BPP. Narinig namin, galing kayo sa Alemanya. Mag-debate tayo po, iminungkahi ni Arturo, isang political science student. Sige ba? Anong topic? Confident na sagot ni Alisa. Ang kinabukasan ng European Union at ang posibilidad ng pagbuo ng regional cooperation sa ASEAN. Ano po sa tingin ninyo? Nagsimula ang debate at nagsimula kaming magpanik. Ang logic at kaalaman ng mga estudyanteng Filipino ay hindi karaniwan. Ang European Union ay nagsimula sa economic integration, ngunit ang ASEAN ay may mas malaking cultural diversity kaya kailangan ng ibang approach, paliwanag ni Arturo ng matatas sa Ingles. Ngunit, ang European integration na nakasentro sa Alemanya ay hindi pa rin nakakapagresolba sa disparity sa pagitan ng kanluran at silangan, hindi po ba? Matalas na itinanong ni Benito, isang business student. Sinubukan ni Alisa na makipagtalo, ngunit ang logic ng kabilang panig ay matibay at nagbigay pa sila ng konkretong datos at halimbawa. Pagkatapos ng isang oras, natalo kami ng lubusan. Ang saya. Ang galing talaga ng mga estudyanteng Aleman, ngumiti si Arturo. Ngunit, lalo lang kaming napahiya. Sa daan pabalik sa lab, tinanong ako ni Samson, isang science student. Narinig ko, mag-aaral ka sa MIT. Gusto ko ring mag-apply para sa PhD diyan sa susunod na taon. Maaari mo ba akong bigyan ng payo? O sige ba? Pero bakit hindi ka mag-PhD dito sa Pilipinas?
Tanong ko. Gusto ko munang mag-masters dito, saka na lang. Napakagaling ng mga professor dito, lalo na sa quantum physics. Ang Pilipinas ay may ilang cutting-edge fields na mas abante kaysa sa ibang lugar. Nagulat na naman ako. Quantum computer? Mas abante ang Pilipinas? Bago kami umalis sa universidad, iniabot ni Pia ang calling card kay Katrina. Kung may research collaboration po kayo, kontakin ninyo po ako. Kung mag-aaral po kayo sa Harvard, baka makapag-joint research pa tayo. Kinuha ni Katrina ang calling card ng may komplikadong mukha. Sa bus, tahimik ang kapaligiran. Lahat kami ay tulala. Natalo tayo, sabi ni Alisa. Parang wala ng lakas. Ang Ingles nila, parang mas magaling pa kaysa sa atin. Inamin ni Leo. Ang level ng research, hindi nagpatalo, dagdag ni Katrina. Tumingin ako sa bintana. Naisip ko kung gaano kami kamayabang. Akala namin, ang pag-aaral sa Ivy League ang sukdulan. Ang mga taong ito ang magiging katunggali namin. Bulong ko, katunggali? Parang naunahan na tayo eh, tawa ni Leo. Nang gabing iyon sa hotel, seryoso kaming nag-usap. Akala namin, kami ang pinakamagaling, sabi ni Alisa. Mas masipag mag-aral ang mga estudyanteng Filipino, mas mapagkumbaba at mas cooperative, pagsusuri ni Katrina. At ang Ingles, perpekto, bumuntong hininga si Leo. Akala namin, ang pag-aaral sa isang English-speaking university ay isang pagmamalaki, pero para sa kanila, basic lang. Ang salita ni Anton ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang kompetisyon sa Pilipinas, kahit matindi, ay nagpapalago sa atin ng magkasama. Lumaban lang kayo, mga bro. Ang kultura ng pagbibigay suporta kahit sa kompetisyong ito ang tila kapangyarihan ng Pilipinas. Araw 3. Bumisita kami sa headquarters ng isa sa mga nangungunang technology company sa Clark Freeport Zone, Special Economic Zone. Pabrika lang siguro ng electronic assembly yan, hindi ba? Sabi ni Ben. Ang kanyang ama ay isang senior executive ng Siemens, kaya medyo ipinagmamalaki niya ang industriya ng Alemanya. Ngunit, pagpasok namin sa industrial estate, ganap na nagbago ang kanyang isip. Kumpanya ba ito o lungsod? Bulalas ni Leo. Parang isang maliit na bayan. May 12-dosenang research building. Kumpleto ang mga pasilidad para sa mga empleyado. Ang nagpasyal sa amin ay si Ginoong David, ang chief researcher dito, na nagtapos sa MIT. Magandang araw. Nag-aral din ako sa ibang bansa tulad ninyo, ngunit bumalik ako sa Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ang una ay ang Semiconductor Research Institute. Kami ang nangunguna ngayon sa paggawa ng chip para sa mga electric vehicle at gumagawa na kami ng biochip na itatanim sa katawan ng tao. Biochip? Posible ba yan? Gulat kong tanong. Nasa trial production stage na po. Ang target, commercial production sa loob ng 2 taon. Tanong ni Ben. Gumagawa rin po ba kayo ng semiconductor para sa kotse? Opo, syempre. Ang Mercedes-Benz, BMW, Audi ay mga customer namin. Lalo na ang chip para sa autonomous driving system. Kami po ang pangunahing supplier. Namutla si Ben. Ngayon lang niya nalaman na ang mga car company ng sarili niyang bansa ay umaasa sa teknolohiya mula sa Pilipinas. Ang sumunod ay ang AI Chip Research Institute. Interesado si Katrina. Dito po ba ginagawa ang Next Generation AI Accelerator? Tingnan ninyo ang chip na ito. Sa laki ng kuko, kaya nitong patakbuhin ang medical AI model sa smartphone para suriin ang mga unang sakit. Mas mahusay sa power efficiency ng 10 beses kaysa sa kasalukuyang modelo. Imposible, bulalas ni Katrina. Nagawa na po ang teknolohiyang ito. Ilalabas sa susunod na taon na reserve na ng Apple at Google. Isa pang nakakagulat na bagay ang naghihintay sa amin sa Quantum Computer Research Institute. Ito ang quantum chip na binuo ng Filipino engineering team. Ito ang may pinakamataas na stability sa mundo. Gusto ninyo bang makita ang demo? Patakbuhin ng researcher ang isang komplikadong quantum algorithm, agad na lumabas ang resulta. Mas mabilis pa kaysa sa IBM pa. Hindi makapaniwalang sabi ni Leo. Opo,
Ang Pilipinas ay isa sa mga nangunguna sa global quantum computer research. Ang tanghalian ay kasama ng mga empleyado ng kumpanya. Karamihan ay mga batang engineer. Bakit hindi kayo nagtatrabaho sa ibang bansa? Mas mataas ang suweldo sa Silicon Valley, hindi ba? Tanong ko sa isang engineer. Ngumiti siya at sumagot. Mas masaya po dito. Direkta kong ginagawa ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo at magiging tech hub na ang Pilipinas sa ASEAN. Walang dahilan para umalis. Paano kung mag-fail? Tanong ni Ben. Ang failure ay karanasan. Binibigyan ng Pilipinas ng paggalang ang mga failed entrepreneur dahil maaari silang bumalik at magsimulang muli. Pag-alis namin sa center, laking gulat namin. Hindi ito maiisip sa Alemanya, inamin ni Ben. Gusto ng mga kabataang Filipino na baguhin ang mundo, humanga si Leo. Nang gabing iyon, seryoso kaming nag-usap. Ano ang hinahanap natin? Tanong ko. Ang mga kabataan sa Pilipinas ay tinutupad ang kanilang mga pangarap, pero tayo, sinusunod lang natin ang landas na itinakda ng iba, maingat na sabi ni Ben. Baka, tayo ang tunay na talunan. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Hindi layunin ang degree mula sa MIT. Kailangan kong isipin kung paano ko ito gagamitin. Hindi teknolohiya ang itinuro sa akin ng Pilipinas, kundi ang saloobin ang tapang na maging challenger. Araw 4. Bumisita kami sa Philippine Science High School, Pisay, isang nangungunang prep school. Gaano ba kagaling ang mga high school student? Sinubukan ni Leo na bawiin ang kanyang kumpiyansa. Ngunit, pagpasok namin sa paaralan, naglaho ang kumpiyansa. Alas 7:30 a.m., puno na ng estudyante ang paaralan. Mayroong iba't ibang wika ang naririnig sa pasilyo. Nagsasalita ng Hapon ang estudyanteng iyon. Hindi ba? Nagulat si Alisa. Sinalubong kami ng punong guro. Maligayang pagdating. Tuwang-tuwa ang aming mga estudyante na makita ang mga estudyante mula sa sikat na paaralan ng Alemanya. Ang unang class na pinasok namin ay English Debate. Ang paksa ay ang pagsasama-sama ng tao at AI. Tumayo ang isang estudyante at nagpresenta sa Ingles, ngunit isinulat ko ang notes sa German. Ang pagpapaunlad ng AI ay hindi maiiwasan, ngunit ang creativity at damdamin ng tao ay hindi mapapalitan. Perpekto ang accent, ngunit ang mas nakakagulat ay ang logic at pagtatalo na kasing level ng isang graduate student. Ilang taon na ang estudyanteng iyon? Bulong ni Katrina. 10 taong gulang po, sagot ng professor sa tabi namin. Nang magsimula ang debate, lalo itong naging kahanga-hanga. Gumamit ang mga estudyante ng Ingles, Filipino at pangatlong wika sa pagtatalo. Sa break, lumapit sa amin ang isang estudyante. Hi, ako si Nico, grade 11. Nakakaintindi ako ng German ng matatas. Ilang wika ang kaya mong salitain? Tanong ko. Tagalog, Ingles, Hapon, Chino, German kasalukuyang nag-aaral, 5 wika. Napatulala kaming lahat. Ito po ang average level dito. Kailangan po nating magsalita ng hindi bababa sa 3,000 port na wika. Ang sumunod ay math class. Ito ay college level math, hindi ba? Nagulat ako sa pisara. Advanced calculus. Kailangan nang matapos iyan ng mga grade 11 student, paliwanag ng professor. Umakyat ang isang estudyante sa pisara at inresolba ang problema kahit na nakatanggap na ako ng early acceptance sa MIT at magaling sa math. Ang bilis ng estudyanteng iyon ay kamangha-mangha. Sa lunch break sa cafeteria, mas nakakagulat pa. Kumakain ang mga estudyante habang nagme-memorize ng vocabulary, nakikinig sa audiobook gamit ang earphones. Nag-aaral pa rin sa lunch break. Nag-aaral pa rin? Tanong ni Alisa. Mahalaga ang oras. Ngumiti ang isang estudyante. Kung magme-memorize ka ng isang salita bawat araw, mayroon kang 365 salita sa isang taon. Sa hapon, pinanood namin ang club activities. Ang science club ay gumagawa ng university-level experiment. Ang Model UN Club ay gumagaya ng tunay na UN conference. Noong nakaraang taon, 4 na estudyante mula sa aming paaralan ang nakapasok sa Harvard, 3 sa Yale at 5 sa Stanford. Ipinagmalaki ng estudyanteng nagpasyal sa amin.
Ang mga estudyanteng may parehong layunin sa amin, ngunit ang antas ng paghahanda ay magkaiba. Pagkatapos ng klase, mas abala ang paaralan. Puno ng estudyante ang library, nag-aaral pagkatapos ng klase hanggang 10 p.m. at umuuwi at nag-aaral hanggang SKAM, paliwanag ni Nico. Hindi makapaniwala si Katrina. Hindi ba sila napapagod? Masaya. Napakasaya ang matuto ng mga bagong bagay. Noon, lumapit ang isang girl student. Ikaw si Katrina, hindi ba? Nabasa ko ang article mo sa Nature. Ang galing ng stem cell research mo. Paano mo nalaman? Mag-exam din po ako para sa medical school. Pwede po ba akong magtanong? High school student na nagbabasa ng Nature article at naiintindihan. Bago kami umalis sa paaralan, sinabi sa amin ni Nico, iniisip ninyo siguro na nag-aaral lang ang mga estudyanteng Filipino, hindi ba? Pero, nag-aaral kami para makabuo ng mas magandang mundo. Good luck po sa inyo. Sa bus, hindi kami makapagsalita. Ano ang ginagawa natin noong kaedad nila tayo? Bulong ni Leo. Naglaro, nagparty, nahihiya si Ben. Ang mga batang iyon, hindi natapos ni Alisa ang sinasabi. Sila ang magiging tunay nating katunggali sa loob ng 5 taon, pagtatapos ko. Seryosong sabi ni Katrina. Akala namin, kami ang henyo, pero mayroong daan-daang batang ganito dito. Nang gabing iyon, nakaramdam ako ng takot sa unang pagkakataon. Naniwala kami na ang edukasyon sa Alemanya ang pinakamahusay. Ngunit kung ikukumpara sa pasyon ng Pilipinas, tila mas mababa. Paano tayo makikipagkumpetensya sa kanila? Ang mas mahalagang tanong ay sumulpot. Para saan tayo nag-aaral? Araw 5. Bumisita kami sa Intramuros at San Agustin Church. Magsaya naman tayo, sabi ni Ben. Pagod na. Ngunit, ang kagandahan at kahusayan ng sining sa walled city ay nagpatulala sa amin. Paanong nangyari to? Bulalas ni Alisa. Paliwanag ni Kuya Ray. Malaki ang pagpapahalaga ng Pilipinas sa pag-iingat ng cultural heritage. Ito ang puso ng bansa. Bakit ninyo naingatan ng ganito? Tanong ko. Dahil ipinagmamalaki ng mga Filipino ang kanilang kasaysayan at institusyon, ang pagbabago ng krisis sa pagkakataon, mas humanga pa kami sa National Museum of the Philippines. Maraming yaman ng bansa ang iningatan. Ang mga yaman na ito ay nagpapakita ng nakaraang kasaganaan, sabi ni Katrina. Isang curator ang nagpaliwanag sa amin. Ang Pilipinas ay isang lugar na pinakamahusay na nag-iingat ng sarili nitong kultura at kasabay nito isang lipunan na bukas sa modernisasyon. Ang balanse na ito ang kapangyarihan ng Pilipinas. Noong gabi, pumunta kami sa Binondo, Chinatown, ang night market nito. Daan-daang tindahan ang nakahanay. Ang iba't ibang amoy ng pagkain ay mabango. Ano po ito? Itinuro ni Leo ang kakaibang pagkain. Durian. Ang bango. Pero gusto ninyo bang tikman? Lahat kami ay sumubok, ngunit si Katrina lang ang nagtagumpay. Mas masarap kaysa sa inakala ko. Pinalakpakan ng lahat ang tapang niya. Habang naglalakad sa night market, naramdaman namin ang sigla ng mga Filipino. Alas 10 p.m. na, marami pa ring pamilya ang naglalakad. Ang mga tindero ay masiglang bumabati sa mga customer. Hindi ito tulad ng market sa Alemanya, inamin ni Ben. Ang buhay dito ay parang festival. Ang galing. Humanga si Alisa. Noon, lumapit sa amin ang isang may-ari ng tindahan. Galing kayo sa Alemanya. Gusto ko ang German beer. Binigyan niya kami ng buko juice coconut water. Sa Pilipinas, kailangan ninyong uminom nito. Ang pagsasama-sama ng tradisyon at modernidad, ito ang estilo ng Filipino. Sa daan pabalik sa hotel, sinuri namin ang mga nakita namin. Isang bansa na pinahahalagahan ang nakaraan at kasabay nito nakatuon sa kinabukasan, sabi ni Katrina. Ito ang dual identity ng Pilipinas. Sang-ayon ako, sabi ko. Araw 6, bumisita kami sa Makati, BGC Tech Hub, isang startup incubator. Karamihan sa mga startup ay nagkaka-fail, hindi ba? Nagdududang sabi ni Ben. Ang kultura ng Aleman ay nagpapahalaga sa stability. Ngunit, pagpasok namin sa gusali, naiiba ang kapaligiran. Puno ng sigla,
Magandang araw. Ako si Mika, ang Accelerator Manager dito, bati ng 28 taong gulang na babae. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang dalawang unicorn company. Unicorn? Nagulat si Katrina. May unicorn ang Pilipinas? Mayroon na kaming 4,005 at patuloy pa itong dumarami. Ang una ay isang AI healthcare platform. Magandang araw. Ako si Noel, 27 taong gulang, ang CEO. Sinimulan ko ang kumpanya noong 4th year sa kolehiyo. Ngayon, mayroon na kaming 250 na empleyado. Ang halaga ng kumpanya, 1.2 billion. Ipinakita niya ang isang AI na kayang mag-diagnose ng 20 uri ng sakit mula sa X-ray film lamang. Ang katumpakan, 98%. Opo, 70% ng mga ospital sa Pilipinas ay gumagamit nito. Sa susunod na taon, papasok kami sa European market. Ang pangalawa ay isang green technology company. Ako si Faye, 25 taong gulang. Nagpaunlad ako ng enzyme na nakakalusaw ng plastic. Ang karaniwang plastic ay nalulusaw sa loob ng 3 araw. Nagtapos siya sa UP Science at umalis sa PhD para magnegosyo. Mas mahalaga ang pagresolba ng mga problema sa totoong buhay kaysa sa pagsulat ng thesis. Ang tanghalian ay kasama ng mga empleyado ng startup. Bakit hindi kayo nagtatrabaho sa malalaking kumpanya? Bakit startup? Tanong ko. Mas masaya po dito. Binabago namin ang mundo. Ngumiti ang isang empleyado. Paano kung mag-fail? Tanong ni Ben. Ang failure ay karanasan. Binibigyan ng Pilipinas ng paggalang ang mga failed entrepreneur dahil maaari silang bumalik at magsimulang muli. Pag-alis namin sa center, laking gulat namin. Hindi ito maiisip sa Alemanya, inamin ni Ben. Gusto ng mga kabataang Filipino na baguhin ang mundo, humanga si Leo. Nang gabing iyon, seryoso kaming nag-usap. Ano ang hinahanap natin? Tanong ko. Tinutupad ng mga kabataan sa Pilipinas ang kanilang mga pangarap, pero tayo, sinusunod lang natin ang landas na itinakda ng iba. Baka, maingat na sabi ni Ben, tayo ang tunay na talunan. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Ang degree mula sa MIT ay hindi ang layunin. Kailangan kong isipin kung paano ko ito gagamitin. Hindi teknolohiya ang itinuro sa akin ng Pilipinas, kundi ang saloobin ang tapang na maging challenger. Araw 7, umaga, bumisita kami sa Escolta, Old Manila. Pasyal na naman, mukhang pagod si Leo. Ngunit, ang kagandahan ng mga heritage buildings sa Escolta ay nagpatulala sa amin. Paanong nangyari to? Bulalas ni Alisa, paliwanag ni Kuya Ray. Ang Pilipinas, sa gitna ng pag-unlad, ay pinoprotektahan din ang cultural heritage. Ang nakaraan at kinabukasan ay nagkakasama. Sa tabi ng Pasig River, nakita namin ang simpleng buhay ng mga tao na kasalungat ng tanawin ng mga skyscraper. Ang pagtalikod sa nakaraan ay hindi pag-unlad. Ang pagtapak sa kinabukasan na may nakaraan bilang pundasyon ang tunay na pag-unlad. Hapon, bumisita kami sa Creative Design Center sa Escolta, Old Manila, isang lugar na nagpabago ng lumang gusali bilang cultural space. Ito po ba ay dating post office? Nagulat si Leo. Puno ito ng magagandang gallery at design shops. Pag-iingat ng kasaysayan, kasabay ng paglikha ng bagong halaga, paliwanag ng curator. Nakilala namin ang isang designer. Ang kanyang works ay kamangha-mangha. Pinagsama niya ang tradisyonal na pinya, abaca weave patterns ng Filipino sa modernong fashion. Sikat din ito sa Paris. Ang tradisyonal na pattern ay naging modernong fashion, nagulat si Katrina. Opo. Ipinakikilala nito ang identity ng Filipino sa mundo. Nakita namin ang isang craftsman na gumagawa ng traditional bamboo weaving na pinagsasama sa 3D design. Traditional at cutting-edge ito ang estilo ng Filipino, sabi niya nang may pagmamalaki. Sa daan pabalik, nalubog kami sa pag-iisip. Ipinagmamalaki rin ng Alemanya ang kasaysayan nito, nag-umpisa si Ben. Pero, ikinulong lang sa museum, dagdag ni Katrina. Ang Pilipinas, inilabas ang kasaysayan sa kasalukuyan pagtatapos ni Leo. Ang huling gabi namin ay ginugol sa BGC High Street. Narinig namin
na ito ang youth district. Pagpasok namin, nagulat kami. Naghalo-halo ang kultura ng Hapon, Koreano at Kanluranin. Kumain kami ng hapunan sa isang restaurant. Ang may-ari ay isang Vietnamese na matatas magtagalog. 10 taon na ako sa Pilipinas. Ito na ang bahay ko. Napakainit ng pagtanggap sa akin ng mga Filipino. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa kalye. Japanese ramen shop, Korean fried chicken, Italian restaurant. Pumasok kami sa isang coffee shop. Ang may-ari ay isang Dutch. Ang asawa niya ay Filipina. Nagkakilala sila sa Amsterdam, nagpakasal at lumipat sa Pilipinas. Hindi ako nagsisisi. Napakalaki ng enerhiya at pagkakataon ng Pilipinas. Masyadong tahimik ang Europa. Ang Pilipinas ay nagbabago at lumalaki araw-araw. Sa kalapit na plaza, maraming nasyonalidad ang sumasayaw. Nang sama-sama, Filipino, Hapon, Koreano, taga-Timog Silangang, Asya sumasayaw ng K-pop nang sama-sama. Ito ang tunay na komunidad ng ASEAN, humanga si Ben. Pagbalik namin sa hotel, sinabi ni Kuya Ray ang huling salita. Ang Pilipinas ay hindi perpekto. Marami kaming problema, ngunit laging nagsisikap na mag-improve. Ito ang kapangyarihan ng Pilipinas. Bukas, kailangan na naming umuwi, ngunit ang Pilipinas ay nanatili na sa puso ko. Huling araw. Sa huling umaga, habang nag-iimpake, nalilito kaming lahat. Lumipas na ang 1 linggo, bumuntong hininga si Alisa. Sa bus patungo sa paliparan, sinimulan naming buuin ang aming paglalakbay. Ano ang pinaka nakakagulat? Tanong ko. Lahat, sabi ni Ben. Mula sa wallet, lahat ay higit sa inaasahan, sabi ni Katrina. Pagdating namin sa Naya, may naghihintay sa amin. Nakakagulat, sina Anton, Pia, at Nico mula sa UP at Pisay ay dumating. Talaga? Nagulat si Katrina. Siyempre, uuwi na ang mga kaibigan namin, ngumiti si Anton. Nagbigay si Pia ng maliit na regalo, isang lei kwintas na bulaklak. Mag-good luck kayo. Nagbigay si Nico ng sulat na isinulat sa German. Keep in touch kapag umuwi na kayo sa Alemanya. Siyempre, sagot ko ng taos puso. Ginugol namin ang huling sandali sa coffee shop sa paliparan. Sa totoo lang, noong una, minamaliit namin ang Pilipinas. Inamin ko. Alam namin, ngumiti si Anton. Hindi masyadong alam ng mga foreigner ang aspetong ito ng Pilipinas. Pero, ngayon, hindi na ganyan, sabi ni Ben. Naiintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas ay isang high-potential country, hindi lang ito teknolohiya o ekonomiya. Ang saloobin ng mga tao ang bumubuo sa isang developed country, makabuluhang sabi ni Pia. Oo, tumango si Katrina. Ang espiritu ng pagiging challenger ng mga Filipino, ang kabaitan at ang pag-asa sa kinabukasan, oras na para sumakay sa eroplano. Niyakap namin ang isa't isa at nangakong magkokontakan. Pagpasok namin sa departure area, lumingon ako. Kumakaway pa rin sila. Habang naghihintay sa eroplano, nag-usap kami sa huling pagkakataon. Nagbago ba talaga tayo? Tanong ni Ben. Oo, nagbago. Confident kong sagot. Iba kami noong nakaraang linggo at kami ngayon. Oo, sang-ayon si Alisa. Dati, gusto kong maging pinakamahusay. Ngayon, alam ko kung bakit ako dapat maging pinakamahusay. Malalim na, sabi ni Leo. Itinuro sa amin ng Pilipinas ang humility, passion at ang halaga ng paglaki ng magkasama. Ang anunsyo para sa pagsakay ay tumunog. Habang sumasakay kami sa eroplano, bumalik sa aking isip ang mga alaala ng linggong iyon. Ang cleaning lady sa NAIA, ang BGC sa gabi, ang debate sa mga estudyante ng UP, ang future technology sa Clark, ang mga passionate student ng Pisay, ang kagandahan ng Intramuros, ang challenging startups sa Makati, ang Maynila, kung saan ang nakaraan at kinabukasan ay nagkakasama. Mamimiss ko ang Pilipinas, bulong ko. Mamimiss lang, ngumiti si Ben. O, kailangan nating maging tulad ng mga Filipino? Siyempre, sabay naming sabi, umalis ang eroplano. Ang lupain ng Pilipinas na nakikita mula sa maliit na bintana ay unti-unting lumiliit. Hindi ito paalam,
kundi isang bagong simula. Pagbalik namin sa Alemanya, mamumuhay kami sa ibang paraan, mas mapagkumbaba, mas passionate, mas malaki ang pangarap. Ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa amin ng Pilipinas ay ang isang bagong pananaw, ang pananaw sa mundo, ang saloobin sa kinabukasan, at ang kahulugan ng paglaki ng magkasama. Salamat Pilipinas, pasasalamat ko sa aking puso. Sana magkita tayo muli sa araw na kami ay lumaki na.